Kabanata 1991. Marahil ang kambing ay namatay dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain o marahil ito ay inatake ng mga mahilig sa karne na hayop. May mga panganib sa lahat ng dako sa tila mapayapa at mainit na disyerto na ito. Kung sila ay pabaya, ang kanilang buhay ay mawawala. Habang naghahanda silang lisanin ang mga guho at magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa puno ng buhay, naramdaman ni Vince na may nangyari. Kumuha siya ng 2 hakbang pasulong patungo sa hanay ng mga buto. Pagkatapos ay tumingkayad siya at hinawakan ang mga buto. Nalaman niya na ang mga buto ay mukhang buo, ngunit sa katunayan, mayroong maraming mga butas sa mga buto. Ang mga butas na ito ay halos hindi nakikita ng mata. Sa pamamagitan lamang ng pagpindot ay mararamdaman ito ng isa. Ang mga buto na ito ay parang lagare kapag hinawakan dahil sila ay puno ng mga butas. May mali. Nag-iba ang ekspresyon ni Vince habang nakatingin sa paligid. Isang bagzo ng hangin ang umihip, nagsiwalat ng ilan pang hanay ng mga buto sa mga guho. Ang mga butong ito ay nasa lahat ng dako sa mga guho na ito. Ito ay napaka-weird. Kasabay nito, naramdaman nilang gumagalaw ang lupa. Blob, blob. Ang lupa ay gumawa ng kakaibang ingay na parang kumukulong tubig. Nang marinig ang ingay na iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Vince. Sumigaw siya ng malakas, tumakbo. Hindi niya ipinaliwanag ang dahilan sa likod nito at tumakbo ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sina Thomas at Pisces ay mga veterano sa larangan ng digmaan. Ang ekspresyon at pag-uugali ni Vince, kasama ang maraming hanay ng mga buto sa paligid ng mga guho ay nagsabi sa kanila na ito ay isang masamang sitwasyon. Hindi na siya tinanong ng mga ito at agad ding tumakbo. Pinuhat ni Thomas si Phoebe at sinundan kaagad si Vince nang walang sabi-sabi. Kahit may karge-karge siya, hindi naman siya mas mabagal kay Vince. Kung hindi ito mag-accommodate para sa bilis ni Vince, mas pinabilis ni Thomas ang kanyang bilis. Wala pang 10 segundo matapos iwan ang mga guho sa buong bilis, isang makabasag lupa na putok ang narinig pabalik sa mga guho kung saan sila nakatayo ngayon. Ang buhangin ay tumaas ng humigit kumulang 5 metro ang taas na parang geyser. Ang geyser ay mukhang madilim at siksik. Iyon ay mahigpit ang pagkakayakap ni Phoebe sa leeg ni Thomas habang pinagmamasdan niya ang madilim at siksik na geyser na pumutok. Walang muwang, akala niya ay langis ito sa unang tingin. Ngunit nang imulat niya ang kanyang nga mata at tinitingnang mabuti, nagulat siya kaya nauutal siya. Mga langgam, maraming langgam. Ang madilim at siksik na bumaril mula sa lupa ay talagang mga langgam. Hindi ito mga ordinaryong langgam. Ang mga langgam na ito ay kumilos na para bang sila ay mahusay na sinanay ng mga sundalo. Ang isang malaking bilang sa kanila ay bumubulusok mula sa lupa at ang kanilang mga paningin ay nakalok sa kanilang apat. Mabilis na nagtungo sa kanila ang mga langgam. Ang mga langgam na ito ay mabilis at lubos na disiplinado. Kumapang ang balat nila nang makita sila. Napasigaw si Phoebe dahil sa takot. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tumakbo si Vince nang hindi ipinaliwanag ang kanyang sarili at kung bakit napakaraming set ng mga buto sa mga guho. Lahat sila ay kinain ng buhay ng mga langgam na ito. At ngayon, sila na ang naging punteriya ng mga langgam na ito. Isang salita ang pumasok sa isip ni Phoebe na talagang naglalarawan sa kanila. Biktima. Silang 4 ay biktima na ngayon sa paningin ng mga langgam na ito. Anong klaseng langgam ito? Bakit hindi sila sumusuko sa paghabol sa atin? Tanong ni Phoebe. Si Vince, na tumatakbo sa tabi niya, ay sumagot ng maputlang mukha, mga langgam itong hukbo. Kapag nakatutok na ang kanilang mga mata sa kanilang biktima, hindi sila susuko. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay unti-unting naitanim. Kabanata 1992. Ang army ants ay isang nakakatakot na species. Natagpuan ni Thomas ang mga nilalang na ito noong siya ay nakikipaglaban sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mga tropa na umaabot sa 300 ay nilamon ng mga langgam na ito sa loob lamang ng kalahating oras. Wala sa kanila ang nakaligtas. Lahat sila ay ganap na armado ng mga sundalo ngunit nasira sa loob ng kalahating oras. Maiisip na lamang kung gaano kalupit at kabangges ang mga nilalang na ito. Ang mga langgam ng hukbo ay isang uri ng hayop na mas gustong manirahan sa mga pulutong. Karaniwan, ang kanilang mga bilang ay aabot sa 1,000,000 o 2 sa isang kaeg. Ang mga langgam na ito ay migratory. Hindi tulad ng mga langgam na gumawa ng kanilang mga pugad, sila ay patuloy na gumagalaw mula sa sandaling sila ay napisa mula sa kanilang mga itlog.
Habang patuloy na gumagalaw, pinili nila ang kanilang mga target at nilamon sila. Ang uri ng langgam na ito ay may malalakas na mandibles at mas malakas na kagat kaysa sa mga ordinaryong langgam. Kapag sila ay nasa pangangaso, sila ay bubuo ng ilang mga grupo ng pag-atake, tulad ng isang armadong propesyonal na sundalo na nagbigay ng pangalan nito. Ang mga langgam na hukbo ay napakabilis. Sa paglipas ng oras habang sila ay tumatakbo, ang distansya sa pagitan ng hukbong langgam at si Thomas ay naging mas maikli at mas maikli. Tila malapit ng maabutin ng mga langgam ang apat. Sa sandaling napapaligiran sila ng mga langgam na ito, kamatayan lamang ang naghihintay. Maging ang Diyos ng digmaan ay hindi makatakas mula sa mga langgam na ito ng hukbo. Wala pang 10 segundo ang kailangan para tuluyang lumunin ang isang tao na naging isang hanay ng mga buto. Kung ang isa ay gagawa ng paghahambing sa pagitan ng hukbong langgam at mga tao, ang mga tao ay higit na marupok. Si Vince ay sumigaw sa langit, ang aking buhay ay tapos na. Wala silang pagkakataong malampasan ang mga langgam na hukbo sa kanilang kasalukuyang bilis. Ang mga langgam na hukbo ay mangangailangan ng wala pang 1 minuto upang maabutin sila. Kung nangyari iyon, makakalimutan nilang apat ang pag-survive. Sa sandaling ito, biglang nagkatinginan sina Thomas at Pisces. Naintindihan agad ng Pisces ang inisip ni Thomas. Kaya naman, binuhat agad ng Pisces si Vince sa kanyang mga bisig. Si Thomas at Pisces, bawat isa ay may dalang isa, tumakbo ng buong bilis. Ang bilis nila ngayon ay nakadepende kay Vince dahil kailangan nilang tanggapin si Vince anuman ang mga pangyayari. Kung tutusin, imposibleng iwan nila ang kanilang gabay ng ganoon-ganoon. Pero iba na ngayon. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang buhay at kamatayan ay nakataya, kaya hindi na sila maaaring tumanggap ng sinuman. Si Pisces, kasama si Vince, ay tumakbo ng buong bilis. Bagamat mas mabilis siya kapag siya ay tumatakbong mag-isa kumpara kay Vince, mas mabilis pa rin siya. Mas nakakatakot ang sumunod na nangyari. Ipinakita ni na Thomas at Pisces ang mga kakayahan ng pagiging pinakamalakas na sundalo sa mundo. Ang bilis nilang tumakbo ay hindi maihahambing sa sinumang ordinaryong tao. Maging ang Olympic gold medalist ay hindi nakasabay sa kanilang bilis. Hindi makalimutan na pareho silang tumatakbo na may dalang backpack at isang tao sa kanilang mga bisig. Napag-alaman ng mga langgam na hukbo na akala nila ay malapit na silang maabutin na ang kanilang biktima, ay biglang bumilis ng husto. Lumaki ang agwat sa pagitan nila. Tumakbo sina Thomas at Pisces ng buong bilis pasulong na parang bugzo ng hangin. Sa lalong madaling panahon, ang mga langgam na hukbo ay wala na sa paningin. Nakaligtas na tayo. Dahil gusto ng Pisces na ibaba si Vince, niyakap ni Vince si Pisces dahil sa kasabikan. Gusto pa niya itong halikan sa pisngi dahil gumana ang pakiramdam niya. Nakaramdam lang siya ng labis na kaba sa pag-iwas ng isang malapit kamatayang sitwasyon. Sa Gabi Desert, kamatayan lamang ang naghihintay sa mga nakatagpo ng mga langgam na hukbo. Isang himala na nakatakas sila sa mga langgam na hukbo. Masyado pang maaga para maging masaya. Tiningnan ni Pisces ang compass na hawak niya sa kanyang kamay. Malungkot niyang sinabi, hindi gumagana ang compass. Hindi nga namin alam kung nasaan kami ngayon. Paano tayo pupunta sa puno ng buhay? Iyon ay talagang isang mahirap na issue. Gayunpaman, si Vince, matapos malaman ng issue, ay hindi kinabahan o natakot, ngunit sa halip, tuwang-tuwang sinabi niya, isa lamang ang lugar sa desyerto kung saan ang magnetic field ay pinakamalakas. Doon malapit ang puno ng buhay. Dahil hindi na gumagana ang compass, nangangahulugang ito na malapit na tayo sa puno ng buhay. Kabanata 1993. Nakakapanabog ang balitang iyon. Hindi sinasadyang nakalapit sila sa puno ng buhay. Nag-squat si Vince King at nagpatuloy sa pagkumpima ng kanilang direksyon pasulong batay sa buhangin. Ilang sandali pa, tumayo siya, itinuro ang kaliwa at sinabing, kung susulong tayo sa direksyong ito, maaabot natin ang puno ng buhay sa loob ng halos 1 oras. Ngunit may 2 problema sa landas na ito. Una ang kumunoy. Magkakaroon ng patuloy na panganib na mahulog sa kumunoy. Ang pangalawang problema ay ang sandstorm. Kung mas malapit tayo sa puno ng buhay, mas magiging malakas ang sandstorm. Kailangan nating hintayin na mawala ang sandstorm bago tayo makapasok. Nagtanong si Thomas, kailan hihimatayin ang sandstorm? Nagkibit balikat si Vince. Minsan, malakas ang sandstorm sa kabuuan, at minsan, namamatay. Walang regular na pattern.
Ang kalangitan ay maaaring puno ng dilaw na buhangin ngayon at maging kalmado sa susunod na segundo. Siguro, kailangan lang nating maghintay ng ilang minuto, marahil ng ilang oras, o marahil kailangan nating maghintay kahit saan mula sa ilang araw hanggang ilang buwan. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Ang kanyang mga salita ay medyo nakakapanghina ng loob. Lahat hanggang tadhana. Kung malas sila, hindi mamamatay ang sandstorm at hindi nila maaabot ang puno ng buhay. Hindi nila inaasahan na napakahirap makuha ang una sa 5 elemento. Ituloy natin ang paggalaw. Dahil hanggang dito na siya, ano pa ang masasabi niya? Ginawa na ni Thomas ang kanyang makakaya kaya ipaubaya na lang niya sa Diyos ang iba. Nagpatuloy sa pagsulong ang grupo ng 4. Naglakad sila sa mainit na buhangin sa ilalim ng maliwanag na araw at kailangan nilang mag-ingat sa kumunoy na lilito kahit saan paminsan-minsan. Ang isang oras na paglalakbay ay isang malaking pahirap para sa kanila. Tina Thomas at Pisces ay nagsanay sa mahihirap na kapaligiran sa loob ng maraming taon kaya maayos sila sa kabila ng medyo pagod. Si Vince ay isang lokal kaya maaari rin niyang panindigan ito. Si Phoebe ang pinaka-nahirapan. Hingal na hingal siya at uminom din ng maraming tubig habang nasa daan. Halos hindi na niya makayanan ang paghihirap. Mahirap para sa isang mahinang tulad niya na maglakbay sa ganoong lugar. Sa kabutihang palad, siya ay nagpumilit hanggang sa wakas sa kanyang malakas na kalooban. Makalipas ang kalahating oras, tumigil sila sa paglalakad. Nasa hangganan sila ngayon sa tabi ng sandstorm. Kahit nasa hangganan na sila, ramdam pa rin nila ang sakit ng buhangin na tumatama sa kanilang mga mukha. Kung sila ay sumulong ng mas malayo, iyon ay papasok sa saklaw ng bagyo. Hindi naman nagsisinungaling si Vince. Imposible para sa kanila na tumawid kapag ang sandstorm ay napakalakas. Ito ay sapat na malakas upang punitin ang mga tao sa mga piraso. Tumingin si Vince sa malayo at sinabing, ang puno ng buhay ay nasa gitna ng sandstorm. Ito ay isang kahangahangang puno. Sinasabi na pagkatapos ng lahat ng buhay na organismo sa desyerto na ito ay mamatay. Ang kanilang mga kaluluwa ay babalik sa puno ng buhay at sila ay muling nagkatawang tao sa pamamagitan ng puno ng buhay. Ang puno ng buhay ay ang ina ng lahat ng nabubuhay na bagay sa desyerto. Ito ay mahusay. Tumayo si Pisces sa kanyang mga daliri, pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa sandstorm. Sigurado ka bang may puno dyan? Bakit wala akong makita? Humisi si Vince. Malakas ang sandstorm. Iba ka sana kung makikita mo ito. Maghintay lang. Kapag ang buhangin ay humina ng kaunti, makakadaan na tayo dito at makikita ang puno ng buhay. Ang sunod na lang nilang magagawa ay umupo sa lupa at matiyagang maghintay. Walang silbi ang pagiging mainipin. Ang sandstorm ay hindi mamamatay dahil sa kanilang pagkainip. Kabanata 1994. Napagod din si Phoebe. Sumandal siya sa mga bisig ni Thomas at naanod, natutulog ng mahimbing. Biglang sumigaw si Vince, ang sandstorm ay humupa ng kaunti. Agad na pinagtagpo ni na Thomas at Pisces ang kanilang mga sarili at maingat na tumingin. Hindi gaanong matindi ang sandstorm gaya ng sinabi ni Vince. Nasa hangganan sila, ngunit halos hindi nila maramdaman ang banta ng sandstorm. Ngumiti si Vince at sinabing, "We're really lucky." Namatay lang ang sandstorm pagkatapos nating maghintay ng halos 40 minuto. Parang ito ang tadhana. Baka naghihintay na rin sa atin ang puno ng buhay. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras sa pag-uusap. Kinarga ni Thomas si Phoebe at tumakbo ang grupo sa direksyon ng puno ng buhay. Mukhang malapit pero napakalayo talaga. Ang puno ng buhay ay lumitaw na malapit sa kanila, ngunit nang magsimula silang tumakbo, napagtanto nilang malayong ito. Tumakbo si Thomas at hanggang sa loob ng 20 minuto bago nila naabutan ang sandstorm mula sa hangganan. Sa sandaling tumuntong sila sa sandstorm, tuluyan na itong nawala. Ang tanawin sa loob ng sandstorm ay ganap na naiba mula sa labas. May isang luntiang bukid na may namumulaklak na mga bulaklak at mukhang makulay. May isang puno sa gitna ng luntiang bukid. Ito ba, ang puno ng buhay? Napatitig si Pisces sa puno at hindi maiwasang mag-alinlangan. Sa kanyang imahinasyon, ang puno ng buhay ay dapat ay isang higanting madahong puno, ngunit ang punong ito ay mukhang halos 4 na metro ang taas. Wala itong maraming sanga at kalat-kalat ang mga dahon nito. Tila isang nakakalaso na puno na tumubo sa tabi ng kalsada. Hindi ito mukhang puno ng buhay. Sakto namang naglakad si Vince papunta sa puno.
Siya ay lumuhad ng taos puso at ibinaba ang kanyang ulo sa isang seryosong paraan habang nagsasalita siya ng katutubong wika. Parang nagdadasal siya para sa blessings. Ibinaba ni Thomas si Phoebe at sabay silang tumingin sa puno. Sabi ni Phoebe, lagi namang sinasabi ng mga tao na hindi natin dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Hindi lang natin mahuhusgahan ang puno batay sa hitsura nito. Bagamat ang puno ng buhay na ito ay mukhang pangit, ito ay naglalabas ng maraming alindog. Ang init ng pakiramdam ko sa pagtayo ko lang dito. Para akong napunta sa langit mula sa impyerno. Nagkibit balikat si Pisces. Talaga, kahit anong sabihin mo. Anyway, ito ang puno ng buhay, tama ba? Okay, kailangan nating kunin ang wood element ng 5 elements na kailangan natin dito. Gaya ng sinabi ng Pisces, naglakad siya papunta sa puno, inabot niya ang isang napakanipis na sanga at naglabas ng lakas para mabali. Iniisip niya na madaling mabali ang manipis na sanga. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa kabila ng kanyang buong lakas, hindi pa rin nabali ng Pisces ang sanga. Ito ay kasing tigas ng bakal. Marahil ito ay mas matigas pa sa bakal. Paano ito nangyari? Nagulat si Pisces. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kakaibang bagay. Inilabas niya ang punyal sa kanyang bulsa at sinubukang putulin ang sanga. Gayunpaman, pagkatapos niyang gumawa ng ilang matalim na laslas, awkwardly niyang napagtanto na hindi pinutol ang sanga. Sa halip, naputol ang kanyang punyal. Ang punyal ay isang imported na punyal na ginawa para sa paggamit ng militar. Ang tigas at talas nito ay medyo mataas, ngunit hindi ito makaputol ng sanga. Ano ang kahulugan nito? Ang mga kakaibang bagay ay tunay na umiral sa lahat ng dako. Ang mahiwagang sitwasyon ay nagulat sa lahat. Natatakot pang ang sinabi ng Pisces, naniniwala ako na ito na ang puno ng buhay ngayon. Ito ay isang puno na dapat nilang igalang. Seryosong tinitigan ni Thomas ang puno ng buhay. Dahil nakabiyahe na sila doon, hindi sila makakaalis nang walang dala dahil lang hindi nila ito maputol, di ba? Ano ang dapat niyang gawin upang makuha ang elemento ng kahoy? Kabanata 1995. Nilaibat ng Pisces ang puno ng buhay at tinapok ito ng ilang beses. Ang punong ito ay tila hindi gaanong naiiba sa karaniwang mga puno, ngunit bakit hindi niya maputol ang sanga? May mga dakilang kababalaghan sa mundo, at sa wakas ay nakakita na siya ng isa ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Pisces. Habang ang iba ay hindi alam kung ano ang gagawin, si Phoebe ay lumabas. Bigla siyang tumigil sa pagkunot ng noo at sinabing, naalala ko minsan sinabi sa akin ng tatay ko na napakahirap tanggalin ang sanga ng puno ng buhay dahil ang puno ng buhay ay naglalaman ng malaking bilang ng mga kaluluwa. Kahit na gusto lang nating kumuha ng isang sanga ng puno, marami pa rin itong mga kaluluwa. Kapag ang sanga ng puno ay umalis sa puno ng puno, ito ay mamamatay sa maikling panahon. Ang mga kaluluwang naninirahan sa sanga ng puno ay mawawala rin at mabilis na mawawala. Upang maiwasan ang kanilang sarili na mawala, ang mga kaluluwa ay susubukan ng kanilang makakaya upang labanan. Kaya hindi maputol ang sanga ng puno. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa kung gaano kaitigas ang sanga ng puno, ngunit kung gaano kaitigas ang ulo ng mga kaluluwa sa sanga ng puno. Nilabanan nila ang pag-atake ng Pisces kanina para mabuhay. Inaikit ng Pisces ang kanyang mga mata at sinabing, "That sounds so magical, and we don't know if it's true." Sabihin nating totoo ang sinabi mo, ano ang dapat kong gawin para mabali ang sanga ng puno? At saka, kung talagang mamatay ang sanga ng puno pagkaalis nito sa puno ng kahoy gaya ng sinabi mo, may pakinabang pa ba ang kahoy na ibinalik natin? Mahirap na tanong iyon. Nagpatuloy sa pag-iisip si Phoebe. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang sinabi, nabanggit ng tatay ko na ang 5 elemento ay magkakontra sa isa't isa. Ang kahoy ay lumalaki sa lupa. Kung gusto nating panatilihin ang kahoy, kakailanganin natin ng lupa. Ang lupa sa 5 elemento ay tumutukoy sa lupa na nagpalaki ng sigla. Umunat ang noo ni Thomas. Ito ay magiging mahirap. Kung ang lupa ay kailangan upang mapanatili ang kahoy, kung gayon ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga aksyon ay mali. Kinailangan nilang pumunta at hanapin muna ang lupa. Kaya, kahit na sila ay bago ang puno ng buhay, hindi pa rin sila makakakuha ng kahit isang sanga ng puno. Ang kanilang kasalukuyang misyon ba ay isang ganap na kabiguan? Nang maisip ito ni Thomas, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang ulo. Nawala ng salita si Pisces, ngunit nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Nakarating ba tayo sa walang kabuluhan?
Kailangan ba nating bumalik at hanapin ang lupa na nag-aalaga ng sigla bago tayo bumalik? Kung iyon ang kaso, sila ay magdurusa ng malaking kawalan. Sa kabutihang palad, ang sandstorm ay namatay sa pagkakataong ito. Kung pupunta sila ulit doon sa susunod, napakaswerte pa kaya nila. At saka, kung makaharap nila ang hukbo ng langgam, ano ang dapat nilang gawin? Patuloy na umiling ang Pisces at hindi siya nakaimik. Malungkot na ekspresyon si Thomas. Hindi siya natatakot sa kabiguan. Nag-aalala lang siya na wala siyang sapat na oras. Samantala, hindi naman ito naabala ni Vince. Isa lang naman siyang tour guide, Sa kritikal na oras na ito, biglang may naalala si Phoebe. Bumaba ang tingin niya sa kanyang mga paa at habang ginagawa niya iyon, bigla siyang humagalpak ng tawa. Sabay na tumingin sina Thomas at Pisces. Nagulat si Pisces nang magtanong siya, anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako. Kasi meron na tayo sa hinahanap natin. Nalilito ang Pisces, ngunit agad siyang naunawaan ni Thomas. Tumingin si Thomas sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, tumawa at nagtanong, ibig mong sabihin. Ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay talagang lupa na nag-aalaga ng sigla. Mariing tumango si Phoebe. Ano? Pwede ba? Lalong nagulat si Pisces. Nakahanap lang sila ng lupa nang walang anumang pagsisikap. Kabanata 1996. Sila ay nabalisa at nalungkot ilang sandali lamang nakalipas, ngunit ang lupa na nagbunga ng sigla ay lumitaw sa susunod na segundo. Tinapik-tapik ng Pisces ang lupa at nagtanong, sigurado ka bang ito ang lupa na nagbubunga ng sigla? Kumpiyansa na sumagot si Phoebe, oo. Ang mga namatay na kaluluwa ay nagtitipon sa puno ng buhay at kailangan silang alagaan muli upang muling magkatawang tao. Ang lupa lamang na nagbubunga ng buhay ang makapagbibigay daan sa mga kaluluwa na muling magkatawang tao. Kaya, ang lupa lamang na nag-aalaga ng mga buhay ang makapagpapalago ng puno ng buhay. Pareho silang nagpupuno sa isa't isa at talagang iisa sila. Sa gayon, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay naging lupa na nag-aalaga ng sigla. Iyon ang katotohanan at hindi na nila kailangan pang tumakbo sa ibang lugar. Ito ay hindi inaasahan. Nang naisip nila na hindi nila ito matatagpuan, lumitaw ang lupa ng kung saan. Akala nila ay walang kabuluhan ang kanilang pagbisita, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nakakuha sila ng 2 sa 5 elemento ng biglaan. Nakapatay lang sila ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tinanong pa ng Pisces, naririto rin ba ang iba pang 3 elemento? Umiling si Phoebe. Huwag mo itong pag-isipang mabuti. Kami ay sapat na mapalad upang makakuha ng kahoy at lupa ng sabay-sabay. Kailangan pa natin ng panahon para makuha ang 3 pang elemento. Walang sinabi si Thomas. Para patunayan na totoo at maaasahan ang mga sinabi ni Phoebe, naglabas si Thomas ng isang mahabang kahon at isang maliit na pala mula sa kanyang bagahe. Tumingkayad siya at nagsapal ng lupa bago niya ito nilagay sa kahon. Pagkatapos, hinawakan niya ang kahon, umakyat sa puno ng buhay, at sinabing, narito ang lupa na nag-aalaga ng buhay, kaya may lupain para sa iyo na makapagpahinga sa kapayapaan. Mga kaluluwa, mangyaring huwag ng matigas ang ulo na lumaban. Pagkatapos niyang magsalita, huminga siya ng malalim at inabot ang kamay niya sa sanga ng puno ng buhay, na siya ring sinubukang baliin ng Pisces. Habang ang lahat ay nanunood, si Thomas ay nagbigay ng kaunting lakas, at ang sanga ng puno ay nabali sa isang iglap. Nagulat si Pisces na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kumamit siya ng labis na lakas at nabigo siyang mabali ang sanga ng puno kanina, ngunit nagawa ni Thomas na mabali ito sa isang mahinang paghatak. Mukhang totoo lahat ng sinabi ni Phoebe at hindi kalokohan. Lumalabas na may mga kaluluwa talaga, ungol ng Pisces. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas nagkaroon siya ng respeto sa buhay. Inilagay ni Thomas ang sanga ng puno sa kahon at tinakpan ang sanga gamit ang lupa na nagpalaki ng sigla. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang parehong mga elemento ng kahoy at lupa. Mapalad siyang nakakuha ng 2 elemento sa paglalakbay na ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Thomas kung bakit hiniling sa kanya ni Declan na isama si Phoebe. Kung gusto niyang makuha ang lahat ng 5 elemento, hindi niya magagawa kung wala si Phoebe. Masayang isinara ni Thomas ang kahon at binalot pa ito ng 2 bilog na tape. Kung ang kalsada ay mabaluktot at ang mga nilalaman ay nahulog, ito ay kakilakilabot. Natakot si Thomas doon. Matapos maimpake ni Thomas ang mga gamit, lumuhad siya sa harap ng puno ng buhay at same time na nanalangin.
Maayos ang pag-unlad ng mga bagay dahil nakatulong sa kanya ang puno ng buhay. Walang pag-aalinlangan tungkol dito, kaya tiyak na dapat itong pasalamatan ni Thomas. Nang makita iyon ng Pisces ay agad din siyang lumuhod. Sumunod din si Phoebe. Ang grupo ng apat ay lumuhod lamang sa harap ng puno ng buhay at taos-pusong nanalangin. Hindi alam ni Thomas kung nag-i-imagine ba siya ng mga bagay, ngunit habang nagdarasal sila, tila nakarinig siya ng malilit na hajajek. Parang mga bata na tumatawa. Nang iangat ni Thomas ang kanyang ulo, nakita na lang niya ang hangin na humahampas sa puno ng buhay at ang mga dahon ay kumakaway. Isa talaga itong mahiwagang puno. Bumalik na tayo. Tumayo si Thomas at bitbit ang kanyang bag. Ang grupo ng apat ay lumakad sa buhangin at umalis sa daan kung saan sila dumating. Marahil ay nagkataon lamang, ngunit hindi nagtagal pagkaalis nila ay lalong lumakas ang sandstorm. Tila personal na isinara ng may-ari ng lugar ang pinto. Kabanata 1997. Si Thomas at Hanggang ay agad na umalis sa sandstorm at pumunta sa parehong landas na kanilang pinasukan. Habang sila ay pabalik, sila ay maingat upang maiwasan ang isang direktang engkwentro sa hukbo ng langgam. Bago pa tuluyang magdilim ang langit, tuluyan na silang bumalik sa SUV. Kumain, uminom, at nagpahinga ang apat sa kotse para sa gabi. Napakaganda ng langit sa gabi. Ang kalangitan sa gabi sa disyerto ay mukhang napakalinaw nang walang pagkutitap ng mga urban neon lights. Maaliwalas na parang tubig sa sapa sa kanayunan. Nang tumingin si Phoebe sa langit, pakiramdam niya ay nalinis ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa langit bago niya tinitigan si Thomas. Naisip niya na kung maaari niyang gugulin ang kanyang buhay kasama si Thomas ng ganoon, ito ay magiging mahusay. Nang matapos ang gabi, muling sumikat ang araw kinaumagahan. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi sa disyerto. Ang temperatura sa araw ay humigit kumulang 40 degrees, habang sa gabi, maaari itong bumagsak sa ibaba -10 degrees. Hindi kakayanin ng isang normal na tao ang ganoong kalaking pagkakaiba sa temperatura ng walang sapat na paghahanda. Mamamatay sila sa sunog ng araw o magyayelo hanggang mamatay. Buti na lang at nasa SUV silang apat at may aircon. Nakaligtas sila sa unang gabi at maaari ring magpatuloy sa pagmamaneho sa mainit na disyerto na may air conditioning sa ikalawang araw. Nagmaneho si Pisces habang tinanong niya, saan tayo susunod? Nag-isip sandali si Phoebe bago niya sinabing, kailangan pa natin ng metal, tubig, at apoy. Mas espesyal ang tubig at apoy, kaya huli na natin ang mga ito. Ang pinakamagandang kurso natin ngayon ay ang kumuha ng metal. So, paano tayo kukuha ng metal? Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumagot siya, naaalala ko ang sinabi ng aking ama na ang metal ay nasa isang napaka-espesyal na lugar. Ito ay tila nasa isang aktibong bulkan. Maaari lamang tayong pumasok at kunin ang elementong metal kapag nagpahinga, sandali ang bulkan. Parang nakakatakot ang sinabi niya. Kailangan nilang makapasok kapag ang bulkan ay nagpapahinga. Kaya, kung nagsimulang gumana muli ang bulkan pagkatapos ng isang magandang pahinga, maaari ba silang mawala ng buhay anumang oras? Patuloy na sinabi ni Phoebe, sa katunayan, hindi mabilang na mga tao ang namatay dahil dito. Walang nakapirming schedule para sa panahon ng pamamahinga ng bulkan. Hindi natin alam kung kailan ito magpapahinga, at hindi rin natin alam kung kailan ito gagana. Bukod pa rito, wala kaming mga kinakailangang pamamaraan at kagamitan para makuha ang metal. Kahit bumaba tayo sa bulkan, baka hindi natin makuha ang metal. Umunat ang noo ni Pisces at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na hindi natin makukuha ang metal? Siyempre hindi. Pinigyan siya ni Phoebe ng isang misteryosong ngiti at sinabing, sa totoo lang, mayroon pang ibang paraan bukod dito na magbibigay daan sa atin na makuha ang metal. At saka, hindi natin kailangang magbayad ng buhay natin. Oh, ikaw ba talaga? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Dahil ang metal ay napakamahal, mas mahal pa kaysa sa ginto, hindi mabilang na tao ang bumaba sa bulkan at inani ito mula pa noong sinaunang panahon. Pagkatapos nilang ilabas ito, ibinebenta nila ito sa Kamara ng Komersyo at ibinebenta ito ng Kamara ng Komersyo sa mga taong nangangailangan nito sa napakataas na presyo para makuha ang pagkakaiba. Nang sabihin niya iyon, naunawaan ng lahat. Ibig sabihin kailangan lang nilang bumili sa Chamber of Commerce at hindi na nila kailangang pumunta sa bulkan para kunin ito. Ito ay magiging maginhawa.
Dagdag pa ni Phoebe, ngunit ang pagiging posible ng planong ito ay nakasalalay sa ating swerte. Ang elementong metal ay hindi mabibili ng salapi at mayroon itong malaking merkado. Mabebenta ito sandaling available na ito sa merkado. Maraming tao ang mag-pre-order pa nito at wala silang pakialam kung gaano ito kamahal. Kaya, kung maaari nating bilhin ang elemento ng metal mula sa Chamber of Commerce ay depende sa kung mayroong kamakailang stock. Ang pamantayan ng mga bibili nito ay pumapasok din. Kung pupunta tayo doon at matuklasan na walang stock, kailangan nating gumawa ng isa pang plano. Habang nag-uusap sila, bumalik ang sasakyan sa hotel at bumaba si Vince sa kotse. Sa huli, sinabi ni Thomas, "You better behave yourself. Kapag nalaman kong gumagawa ka na naman ng krimen, hindi na kita patatawarin." Bago pa makasagot si Vince, isinara na ni Pisces ang pinto at nagmaneho. Kabanata 1998. Actually, base sa personality ni Thomas, naalis na sana niya ang isang tulad ni Vince. Imposibleng iligtas niya si Vince, ngunit espesyal ang mga pangyayari sa pagkakataong ito. Tutal, tumulong si Vince na pamunuan si Thomas at matagumpay siyang dinala sa dalawang elemento. Malaki ang naiambag niya sa bagay na ito. Kaya, ang kanyang mga kontribusyon ay bumawi sa kanyang pagkakamali at pinili ni Thomas na buhayin si Vince. At ibinigay niya ang antidote. Punta tayo sa Chamber of Commerce. Ang geographical na lokasyon ng Chamber of Commerce ay hindi masyadong malayo sa kung saan sila kasalukuyang naroroon. Wala pang 3 oras ang biyahe nila doon. Sa hapon, mas lumapit sila sa Chamber of Commerce. Pagkatapos nilang mapunan muli ang kanilang tangke ng gasolina, direktang sumugod si Thomas at ang grupo sa Chamber of Commerce. Nais nilang maghanap ng pagkakataon at tingnan kung maaari nilang direktang bilhin ang elementong metal. Umakyat sila kaagad sa pangunahing pasukan ng Chamber of Commerce. Bagamat ito ay ang kamara ng komersyo, ito ay mukhang malabo. Ang lugar ay mukhang isang merkado ng agrikultura. It was rundown and shabby, plus maraming butas sa rooftop. Mahirap isipin na ang mga pangangalakal na nagkakahalaga ng hanggang $100 million ay natuloy sa ganoong lugar. Bagamat wasak ang lugar, hindi naman ito mahirap. Napakaraming mahalagang kayamanan sa kalapit na disyerto, mga bundok, at mga bulkan. Matapos makuha ng mga adventurer ang anumang kayamanan, ibebenta nila ito sa Chamber of Commerce. Pagkatapos, ang Chamber of Commerce ay agad na ilalagay ang mga ito para sa pagbebenta. Ang modelong ito ay tumagal ng ilang siglo, at ito ay isang tradisyon. Pagkadating ni Thomas at ng grupo, sinubukan nilang pumasok. Nang makarating sila sa main entrance, may biglang hamarang sa kanila. "Unang pagkakataon mo ba ito dito?" Ang taong nagtanong sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Wala siyang suot na pang-itaas, at puno ng tato ang kanyang katawan. Siya ang bantay doon, at siya ay may malaking kaunawan. Nakikilala niya kaagad ang mga customer na bumisita sa lugar noon, ngunit wala siyang impresyon sa mga taong tulad ni Thomas at ng kanyang barkada na unang beses na nandoon. Dahil hindi niya naalala ang mga ito, ibig sabihin noon ay hindi pa sila nakapunta roon ngayon. May mga patakaran para sa mga taong bumisita sa unang pagkakataon. Tumango si Thomas. "Oo. Natutunan mo ba ang mga patakaran ng lugar na ito bago pumunta sa unang pagkakataon?" Hindi. Haha. Okay, sasabihin ko sa iyo." Huminga muna ng sigarilyo ang lalaking may tato bago siya maluwag na nagsabi, "Hindi lahat ay makapasok sa lugar na ito. Kung gusto mong pumasok, kailangan mong matugunan ang 2 kondisyon." Ang lalaking may tato ay nagpakita ng 2 daliri. Una, ang iyong mga ari-arian ay kailangang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10 million. Pangalawa, kailangan mong magdeposito ng $1 million bilang pag-iingat na pera. Kung gagawa ka ng kaguluhan sa loob, itatago namin kaagad ang $1 million na iyon. Sa susunod na gusto mong makapasok muli, doble ang halaga ng pag-iingat na pera. Kailangan mong magbayad ng $2 million pa. Kailangang sabihin ng isa na ang panuntunang ito ay lubos na walang awa. Kung nagdulot sila ng kaguluhan sa loob ng ilang beses, ang halaga ng pag-iingat ay tataas ng hanggang bilyon. Nakakatakot yon. Gayunpaman, dahil din sa panuntunang ito na bihirang gumawa ng kaguluhan ang mga tao sa lugar. Kahit na mayroong ilang uri ng sama ng loob, mag-aaway sila pagkatapos nilang umalis sa Chamber of Commerce. Kahit sinong normal na tao ay hindi gagawa ng gulo sa silid.
Kailangang aminin ng isa na ang gayong tuntunin ay epektibo. Ngumiti ng mahina si Thomas. Talagang nakita niyang maganda ang panuntunan at walang sinabi. Inilabas na lang niya ang kanyang Prosperous Gold Card at iniabot sa lalaki. Ang lalaking may tato ay isang taong alam ang lahat tungkol sa mga kalakal. Sa sandaling makita niya ang Prosperous Gold Card, agad na nagbago ang kanyang ugali. Wala pang 10 tao sa bansa ang nagmamay-ari ng card na ito. Kabanata 1999. Ang mga taong nagmamay-ari ng card ay napakayamang bilyonaryo. Hindi inaasahan na may dumating at kukuha lang ng Prosperous Gold Card. Sa totoo lang, gamit ang card, hindi man lang siya kinailangang suriin para sa $10 million na halaga ng mga ari-arian. Kalimutan ng $10 million, magiging maayos ito kahit na ang bar ay itinaas sa $100 million. Ang pag-iingat na pera na $1 million ay madaling masakop. Kumpleto na ang bawas na $1 million. Mangyaring pumunta dito. Ang lalaking may tato ay may ganap na kakaibang ugali, nagiging lubhang magalang ngayon. Siya ay isang tao na lumipat ng panig ayon sa sitwasyon. Itinago ni Thomas ang kanyang card bago niya pinangunahan sina Pisces at Phoebe sa Chamber of Commerce. Mayroong dalawang bahagi sa Chamber of Commerce. Ang unang bahagi ay groceries. Ito ay tulad ng isang agricultural market. Mayroong hanggang 100 organisasyon ng negosyo lugar. Maraming booth ang nakalagay doon at iba't ibang bagay ang ibinebenta sa bawat booth. May mga tunay at peking bagay, kaya kailangan ng mga tao na magkaroon ng magandang mata kung gusto nilang makakuha ng ilang kayamanan. Ang ilang mga tao ay gumastos ng napakaliit na pera sa kanilang ninanais na kayamanan, habang ang ilang mga tao ay gumastos ng maraming pera na nauwi lamang sa mga hanggal na bumili ng basura. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang mga kakayahan upang makahanap ng mahahalagang bagay. Ito ay mahirap at kawili-wili, kaya maraming mga tao ang karaniwang gustong tumambay doon. Ang pangalawang bahagi ay ang pangunahing larangan. Ang Kamara ng Komersyo ay may sariling pangunahing larangan kung saan sila ay nagsasagawa ng mga pangangalakal sa oras araw-araw. Bukod sa mga bagay na na-pre-order, ang Chamber of Commerce ay gagawa ng isang detalyadong listahan ng iba't ibang uri ng mga item na ibebenta bawat araw. Kapag opisyal nang nagsimula ang sale, maaaring pumunta ang mga customer at bilhin ang mga item. Ang posibilidad ng pagbili ng anumang bagay ay nakasalalay sa kung gaano kabilis mo ito makukuha at kung mabibili mo ang mga bagay na gusto mo bago ito bilhin ng iba. Maliban doon, mayroon ding isang kaakit-akit na lugar sa pangunahing larangan. Ang lugar ng pagbid. Dahil mahal at bihira ang ilang mga item. Hahayaan ng Chamber of Commerce ang lahat na makipagkompetensya sa pamamagitan ng pagbid upang ibenta ang mga item sa pinakamataas na presyo at kumita ng pinakamarami. Sa huli, ang mga naglagay ng pinakamataas na presyo ay makakakuha ng item. Karaniwan, ang gayong bagay ay magiging napakabihirang at maraming tao ang makikipagkompetensya upang bilhin. Mayaman at marangal din ang mga taong nang-ahas magbid. Direktang hindi pinansin ni Thomas at ng grupo ang grocery section at pumunta sa pangunahing field ng Chamber of Commerce. Pagkatapos, tiningnan nila ang listahan na ibinigay ng Chamber of Commerce. Ang pagbebenta sa pangunahing field ay magsisimula ng alas 5 ng hapon ng husto araw-araw. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga item sa listahan ay ibebenta sa isang preset na presyo. Ang mga gustong bumili ay kailangang pumila at gumuhit ng numero bago sila mamili ayon sa numerong iyon. Ang isang tao ay maaaring makakuha ng 2 numero sa karamihan, at maaari lamang silang bumili ng isang item sa bawat numero. Sa madaling salita, kailangan mong gumastos ng pera at gumuhit ng isang numero bago ka mamili batay sa iyong numero. Kung ikaw ay mapalad, maaari mong makuha ang nangungunang numero at bilhin ang mga bagay na gusto mo. Kung ikaw ay malas, makakakuha ka ng susunod na numero. Sa oras na ikaw na ang bumili, malamang na may bumili ng bagay na gusto. Upang mabili ang gusto mo sa lugar na iyon, kailangan mong hindi lamang naging mayaman, ngunit higit sa lahat, kailangan mo ring maging maswerte. Tumayo si Thomas sa harap ng listahan at binasa itong mabuti. Nang matapos niya itong basahin, medyo nadismaya siya nang mapansin niyang hindi lumabas sa listahan ang mga salitang Metal of the Five Elements. Ibig sabihin, ang kailangan niya ay wala sa main field ngayon. Siya ay dumating sa walang kabuluhan. Kabanata 2000. Wala ito sa listahan. Napabuntong hininga si Phoebe at bahagyang nakaramdam ng inis.
Gayunpaman, mukhang mas kalmado si Thomas. Walang pagsusumikap na magiging maayos. Muli niyang tiningnan ang listahan, at pagkatapos niyang kumpirmahin na walang elementong metal, tiningnan niya ang listahan ng auction. Hindi magkakaroon ng mga item sa listahan ng auction araw-araw. Mapupunan lamang ang listahan kapag may mga bagay at mamahaling bagay. Ang metal na bahagi ng 5 elemento ay dapat na isang napakahalagang bagay, tama ba? Nahulaan ni Thomas na marahil ang ganoong bagay ay nasa listahan ng auction. Mayroong kabuoang 3 bagay na magagamit para sa auction ngayon. Ang unang 2 bagay ay mahalagang kultural na mga labi, habang ang pangalan ng ikatlong bagay ay volcanic metal. Phoebe, tigaw ni Thomas. Lumapit si Phoebe matapos niyang marinig si Thomas. Agad niyang nakita ang volcanic metal sa listahan ng auction at tuwang-tuwang sinabi, ito na. Ang metal na bulkan ay ang elemento ng metal. Napasulyap siya sa ibaba at nagulat siya sa kanyang nakita. Ang bulkan na metal na wala pang 1 kilo ay nagkakahalaga ng $30 million. Napakataas ng presyo noon. Ito ay mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga mahalagang kultural na labi. Higit pa rito, hindi iyon ang huling presyo. Ayon sa mga panuntunan sa auction, kung gusto nila ang bulkang metal na iyon, kailangan nilang talunin ang ibang mga mamimili. Sa bawat oras na maglagay sila ng bid, ito ay dapat na hindi bababa sa $1 million na higit pa kaysa sa nakaraang presyo. Napabuntong hininga si Phoebe at sinabing, talagang marunong magnegosyo ang Chamber of Commerce na ito. Sana walang bigwig na magnanais ng volcanic metal para makuha natin ang mga kamay natin. Iyon ay malinaw na imposible. Ang mga bagay na kasama sa listahan ng auction ay mahalaga, at sila ang mga bagay na gustong bilhin ng lahat. Wala bang may gusto nito? Sa panaginip lang nila mangyayari iyon. Mamantong hininga si Thomas. Sa pagkakataong ito, makikipagkumpetensya siya sa iba para makita kung sino ang mas mayaman. Sa kabutihang palad, medyo tiwala pa rin siya sa sarili niyang kayamanan. Hindi na nagsalita pa ang tatlo. Pumasok na lang sila sa auction room. Hindi kalakihan ng kwarto, kasing luwag ng lecture hall. Kung ito ay ganap na nakaupo, malamang na ito ay maaaring tumanggap lamang ng halos 100 tao. Ang mga normal na tao ay hindi pupunta sa auction, gayon pa man. Ang mga taong dumalo dito ay ang pinakamayaman sa mga bilyonaryo. Ang ganitong mga tao ay napakabihira, kaya hindi sila nangangailangan ng maraming upuan. Maya-maya ay nakahanap na silang 3 ng upuan. Laminggalinga si Thomas sa paligid at napagtanto niyang halos 20 tao lang ang nakakalat sa bulwagan. Walang masyadong tao. Gayunpaman, base sa kanilang mga kasuotan at alahas, para silang mga nangungunang bilyonaryo dahil ang bawat isa sa kanila ay maganda ang pananamit. Habang hinihintay nilang magsimula ang auction, may 5 tao pang pumasok. Ang namumuno sa grupo ay isang lalaking may tinirintes na hairstyle. Siya ay may tanned na katawan, at ang kanyang mga braso ay matipuno. Ang 4 na taong sumunod sa kanya ay mukhang mabangis din, at sila ay may matatag na walang awa na mga tingin. Masasabi kaagad ni Thomas na ang mga taong ito ay pumatay ng hindi mabilang na tao at nasanay na. Hindi mabait silang 5. Pinatunayan din ng mga reaksyon ng mayayamang lalaki sa silid ang palagay ni Thomas. Matapos makita ng lahat ang lalaking may tinirintes na buhok, mukha silang inis, nag-aalala, at natatakot. Kinasusuklaman siya at kinatatakutan nila ng sabay. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hindi kalayuan kay Thomas ay bumulong pa, Hunter, the Reaper, is here. I wonder kung ano ang gusto niyang bilhin this time. Pero kahit anong gusto niya, it's definitely none of our business. Ito ay lumabas na ang lalaking may tinirintes na buhok ay tinawag na Hunter at siya ang ganap na tagapamahala sa lugar. Ang iba ay hindi kailanman kukuha ng anumang bagay na gusto niya. May sariling team si Hunter. Walang marami sa kanila, ngunit lahat sila ay mga elite. Sa loob lamang ng 1 taon, nasakop niya ang ilang dosenang organisasyon sa lugar at naging hari doon.